Saging na saba na may chocolate sa loob, ay grabe naman yan. Sigurado na masarap, banana chocolate ball. Nakita ko lang itong recipe na ito at dahil may saging na saba akong nabili at may tirang chocolate yung mga anak ko, perfect itong recipe na ito para sa mga ingredients ko. At talaga namang masarap pala ito. Kung familiar kayo sa mochi, kalasa nito yon, lalo na kapag mainit nyo pang kinain. Crispy outside, soft and sweet naman sa loob, perfect na pang merienda at pwede rin pang negosyo. Tara, luto tayo. Kakailanganin natin dito ng 10 pieces ng hinog na saging na saba. Hugasan natin ito at ilaga. After natin itong malaga at pagkaya na nating hawakan, tanggalan natin ito ng balat dahil ito ay ating dudurugin. Sa pagdurog naman, pwede kayong gumamit ng tinidor or kung may masher kayo, much better. Baka bet nyo pala itong ginagamit kong masher. Ilalagay ko na lang yung link mamaya sa comment section kung saan ko ito nabili. After natin itong madurog, lagyan natin ng 1 1/2 cup ng flour, 1/2 cup ng white sugar, 1 teaspoon baking powder at 1 teaspoon ng salt. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa wala na tayong nakikitang flour at maglagay tayo ng isang itlog. Yung complete recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video at kung nagustuhan nyo po itong aking recipe, please pakishare po. Thank you so much. After nating mailagay yung isang itlog, haluin uli natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na lahat ng mga ingredients. I-set aside muna natin ito at ihanda natin yung ating gagamiting chocolate. Flat tops yung natira ng mga anak ko at ito yung gagamitin ko, pero kung may iba pa kayong brand ng chocolate or ibang chocolate na gustong gamitin ay po pwede naman po. Bago tayo mag-umpisa gumawa ng banana chocolate ball, maglagay tayo ng mantika sa kamay para hindi dumikit. At gagamit ako ng measuring cup dito na 1/8 cup ang sukat para pare-parehas yung ating magagawa. At sa paggawa naman nito, kumuha lang tayo ng ating mixture, i-flat natin ito at lagyan ng chocolate sa gitna at bilugin. Gawin natin ito sa lahat hanggang sa matapos. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 26 pieces. Kung gusto nyo na mas marami yung gagawin para pang tinda, doblehin nyo na lang yung mga ingredients na ginamit ko. At humanap kayo ng mas murang presyo ng saging para mas malaki yung kikitain nyo. Pwede yung mga overripe na banana or yung tumpok na nabibili sa palengke. Next, mag-ready rin tayo ng breadcrumbs dahil ito yung gagamitin natin pang coat dito sa ating chocolate banana ball. I-coat lang natin ito lahat hanggang sa matapos. Make sure lang na ma-coat natin ito ng mabuti. Next, magpainit na tayo ng mantika at prituhin ito. At medyo marami-raming mantika yung ating kakailanganin dito dahil dapat ito ay nakalubog habang piniprito. Prituhin natin ito hanggang sa mag-brown or ganitong pagka-brown para maging crispy talaga itong ating banana chocolate ball. Habang niluluto ko ito ay talaga naman nakikita ko sa mga anak ko na excited na silang matikman itong bagong recipe na nakita ko. Habang niluluto ko ito, nakikita ko sa mga anak ko na excited na silang matikman itong recipe na ito dahil siguro sa chocolate na nilagay ko. And after 10 years, ayan, natapos ko na ring lutuin yung ating pangmerienda na pwede ring pang negosyo. Medyo mainit pa ito pero tignan na natin yung niluto ko. Ang crispy sa labas at ang lambot naman sa loob. At ayan yung chocolate. Mukha talagang napakasarap. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.